dear beloved, Boss Mike Cervera. Po magpapasko ang kontraktor na si Sara Diskaya Nako! nang hingian ng pahayag ng media dirty finger. Ang isinagot niya, nasa frontline ng balita si John Aroa ng News Grabe, 5 no? Visayas. Oo, namakyo mga kababayan ko. Oo, nasa hotel po kami. Oo. Nasa malayong lugar po kami, nasa malamig na lugar po kami. Opo, sa mga nagtatanong kung nasaan po kami. Dito po kami magpapasko ng mga bagets. Oo. Kasama ko si Jen Angeles. Wala po kami sa Pilipinas. At saka sa mga bago dito sa channel ko, para sa inyong kaalaman po, yan po talaga yung aking yung aking mga nais. Lagi po akong buwan-buwan halos po. Nasa ibang bansa po ako. Ganun po yung buhay ko mula noon hanggang ngayon. Hindi po nagbabago yan. Kasi kasama ho sa aking pananaw na walang silbi ang magiging buhay ko kung hindi ko po maiikot ang buong mundo. Nilikha ang earth ni Lord para ho ating makita, para ating pasyalan at para ma-experience. Opo, ganun po yung aking pananaw. Hindi ko po sinasaklawan yung inyo. Cyber Noipi, Boss Mike, ano na? Mukhang nasa winter. Oo, nasa winter nga. Eto na. Namakyo si Sara Diskaya. Pasok! Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, Nako. nagdi-dirty finger. Kuha yan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu kaninang madaling araw. Kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 para sa kasong graft at malversation. Kita nyo mga kababayan ko si Sara Diskaya ay hindi pa ho yan nahatulan. Kung hindi, nakasuhan pa lang, ibig sabihin, hanggat hindi nahatulan, mananatiling inosente. Tama po ba? So ngayon, kayo po ba ibibigay nyo rin yung binibigay nyo kay Martin Romualdez kay Diskaya? Dahil hindi pa nga nahatulan, hindi pa natin masasabi na may sala. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Kay Martin, ibibigay nyo na, walang kasalanan pa, hindi pa nga nahatulan di si Diskaya din, walang kasalanan. Pero, galit na galit kayo. Mainit yun. Galit na galit kayo sa mga Diskaya. Tama po ba? Galit tayo, sama nyo na ako sa sarili ko. Yan ang sinasabi ko. Sabi ni Cyber Noipi, tama, sama mo sa list mo, Iceland. Galing na po ako dyan 2 beses sa Iceland. Opo, sa mga matatagal ko ng friend, nakikita nila yan. Tama po ba, mga kababayan ko? Madaling araw ngayon sa Norway. Malamig dito sa New Jersey. Oo nga. Ang namin dito, mga kababayan, sa lugar namin, -15. Opo, ngayon kahapon 14, ngayon po 15. -15 po ang lamig. Kaugnayan ng maanumalang 96.5 million peso flood Nako. control projects sa Davao Occidental. Hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya, pero Nako. humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong. Nako. Habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH, umapilang sa Davao sila ikulong. Giniit ng NBI Central Visayas na walang VIP treatment. The courts have a regular visit, weekly visit sa jail facilities. In fact, we were informed by Judge Leco, they are conducting jail visits every week dito sa Lapu-Lapu City Jail. As assured na allowance po sa treatment. Enero, sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Nako. Pasig City Mayor Ayan Vico na. Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, sinabi niya na magandang simula ito pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control Ayan na. scandal. Dagdag niya, Marami pa dapat daw ang managot sa flood control scandal. Kasama ho dyan si Saldico tsaka si Martin Romualdez na idol nyo.
Huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa kanyang mga anak para magpaawa. Yan. Anya tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Yun. Nagbabalita mula sa Frontline. Kita nyo, mali ang tinuro ng mag-asawang Diskaya sa mga anak. Ang tinuro'y magnakaw. Di ba, Slap? Oh, tapos ngayon, mga kababayan, eto na, ha? Minty shortcake. Oh, nagpapabiktim na. Ay, nako. Pero alam nyo, bukod dyan, mga kababayan ko, meron pa ho tayong dapat na, na tutukan na kinakalimutan ninyo na tuligsain. Ito hong isa na mas masahol pa kay Sara Duterte. Ito mas masahol pa sa pagnanakaw, sa pangungulimbat, pangwawalang yan ng taong bayan. Ito hong susunod na tatalakayin natin. Grabe ho ito. Matindi. Oo. Sabi ko nga mga kababayan etong mga Diskaya, kung ito'y mga buitret leon na, meron pa hong isa. Dragon, mga kababayan ko. Oo. Dragon po ito sa pagnanakaw. Pasok! Flood control queen na si Sara Diskaya ang nakakuha ng pinakamalaking proyekto sa DPWH. Yan na. Sa panayam ng politiko na Kita nyo, hindi daw Diskaya ang pinakamalaki. Kung hindi ang pinakamalaki, mga kababayan, ito hong matatalakay natin at mababanggit na pangalan dito sa binubunyag po nitong Batang Libiste. Ito na. Sa Billionaire News Channel, sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mas pumaldo sa kontrata ang tinaguriang contractor at CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Yan na, mga kababayan ko. Etong nagngangalang Edwin Gardiola, mga kababayan ko, ay eto daw ho yung maladragon. Kumpara po sa malabwitre na mga Diskaya pagdating sa pagnanakaw at pangungulimbat ng pera. Grabe, mga kababayan ko. Ang masasabi ko ay hindi naman si Diskaya ang pinakamalaking proponent ng mga DPWH projects. Ano? Ang sinabi sa akin mismo ng ICI, Ay? mas malaki pa ang mga kontrata na nakuha ni Congressman Edwin Gardiola. Nako. Dahil siya nga ay nasa Kongreso, siya ay nakaka-access sa malaking pondo sa Nako. DPWH. Yan na. Nakita nyo, narinig ninyo. Mas malaki po ang nakukulimbat pong mga proyekto nitong nagngangalang Edwin Gardiola. Nako, grabe. Batay din Mas malupit pa sa mga Diskaya. anya sa mga dokumentong iniwan ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakapangalan na sa mga kumpanyang konektado kay Gardiola ang ilang proyekto kahit di pa dumadaan sa bidding process. Kita nyo, mga kababayan ko, sabi ho netong namayapa na ho, na nagngangalang Cathy Cabral, abay mga kababayan ko, wala pang bidding, nakapangalan na kay Gardiola. Yung pong mga proyekto, ibig sabihin sigurado ng kanya. Eto hong Diskaya, mga kababayan ano lang ito amot-amot pa lang no? Pero kita nyo naman, matindi. Matindi ho. Ay siguro, kaya ho nagkaroon ng maraming kwarta, gawa na nga naging number 1 contractor naman ni panahon ni Duterte. Nitong Duterteng matandang nakakulong. At naging joint venture pa nga ng kumpanya ni Bongo. Di po ba? Itong mga Diskaya. Ibig sabihin kasi panapanahon yan kung kanino ka malapit. Doon ka, nakakapit at doon ka nakikinabang. So ngayon, ito naman, kakaiba. Dahil itong contractor na si Edwin Gardiola, mga kababayan ko, malupit din. Dahil hindi pa nag-uumpisa ang bidding, sa kanya na. Napupunta na yung mga proyekto. Kaya nga ang tawag dito, mga kababayan, dragon. Hindi po ito buitre. Ito'y dragon. Pagdating po sa mga proyekto na nakukuha sa DPWH. At sa mga nagtatanong na bakit ba dyan ng ano naman kung may nakuhang kontrata dyan sa DPWH. Mga kababayan ko, pagka may kontrata ka, sigurado yung tiba-tibang kita. Ngayon, at nabisto at binuko ni Pangulong Bongbong Marcos,
yung mga katarantaduhan na ginagawa ng mga yan, mga negosyanteng kontraktor, mga senador, na mga pumupondo at mga congressman na naglalabit pumupondo rin at sila pa nga kadalasan ang mismong kontraktor ng mga proyekto na yan sa gobyerno, ay si Pangulong Bongbong Marcos ang nagbunyag, nag-imbestiga at nagpapanagot sa panahon ngayon. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, hindi lubos maisip ng mga DDS yung ganong nangyari. Yung senaryo na ang Pangulo ang nangunguna para panagutin itong kanyang mga binunyag. Sabi nga ni Pangulo ako nag-umpisa neto, ako ang tatapos. Hindi pa rin magets yung ganong mga mabababaw na nga na salita para humaunawaan ng mga tatanga-tanga at mga mangmang at mga bobong mga DDS, hindi pa rin magets nila. Ganun sila kabobot kamangmang. Yung mga simpleng salita, hindi pa rin nila nauunawaan. Grabe, no? Mga kababayan ko, antindi. Oo. Tuloy. Ang isang kasamahan ko sa Kongreso, si Congressman Garjola, ay mismo kontraktor sa pamamagitan ng mga kumpanyang konektado sa kanya sa mga proyekto sa aking distrito. Nako. Pero ang mga files mismo ni Yusek Cabral ay nagpapakita na ang 6 na proyekto ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Garjola ay bago pa man ang bidding ng mga proyektong ito, nakasulat na sa kanyang files na para sa isang grupo na konektado kay Congressman Garjola. Grabe, no, mga kababayan ko, no? So, namamanipula po nila yung mga bidding, kung kanino mapupunta yung mga proyekto. Mga kababayan ko, laki ng kita nila Minsan, gino-ghost pa. Minsan, ang tulad niyan, itong dahilan kung bakit nakulong ang mga Diskaya. Dahil po sa ginawa nila dyan sa Davao, ginawa po nilang ghost project yung nagkakahalaga ng 96.5 kulang-kulang 100 milyon, mga kababayan ko. Dinali. Oo. Mga kababayan hindi gumawa ng kahit isang poste. Yung 100 halos milyon na pondo ng bayan, ng gobyerno para sa taong bayan, ay wala napuntahan. Wala. Nga. Walay. Ganun po. Kaya yan po ang naging dahilan. Isa pa lang po yan Iisang proyekto pa lang yan. Hindi pa yung pangkalahatan. Dahil marami pa dapat imbestigahan. Opo tulad dyan sa Bulacan. Mga kababayan ko, dami pa dapat imbestigahan dyan. Kaya gate ni Leviste, dapat protektahan at isapubliko ang mga dokumento ni Yusek Cabral. Nako. Dahil posibleng ito ang susi para matukoy kung sino ang dapat managot sa flood control scandal. Yan, syempre, kailangan. Yun naman talaga, mga kababayan ko, di ba? Paano, mga kababayan ko? Hanggang dito na lang, 1 oras na tayo. Kota na naman tayo. So mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, huwag nyo nang patatagalin yan bago tayo maghiwa-hiwalay. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. At sa mga namulat na sa katotohanan, maaari po sana'y wag na kayong pumikit. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike!